welcome to Farm to Table. Thank you po. Kami ay nagagalak na makasama ka. Wala ka sa city jail ngayon. Yes, wala po. Dahil nakalaya ka, pagluluto kita ng masarap na putahe at saktong-sakto dahil marami tayong options dito sa Legazpi Market. Di ba? Anything na nakikrave ka ngayon so far? Anything spicy. Spicy? Tama. Sagot ng rap sa ruleta yan. Sofia, ayugutin mo na yan. Stew. Alright. Stew. Na. Okay. Isda na stew. Na spicy. Ako na bahala dyan. Pero, before that, samahan mo muna akong mamili tayo, ha? Yes po. Alright, let's go! Ma'am, magkano po sa tampal? Tampal ano, sir? Tampal na lang. May kasama akong bata eh. Ma'am, pwedeng pa-fillet na rin. Curious pa rin ako sa name. So we have fish. Anything you wanna pair it with? Fish. Ano bang hilig mong kainin? Gulay. Sayote. Sayote po or kangkong. Sayote and kangkong. Cute pa nung kanila, no? Ng May packaging ganyan nila. po. Nung bata po ako yung nagtatanggal nung leaves. Aba! Pwede at least, yan din kasi yun, for me, yan yung introduction ko sa cooking. Helping out sa bahay. So, yeah. I know what you mean. Maybe we can add in some... So, nakapamili na tayo ng mga ingredients na kakailanganin natin para doon sa fish stew na napili ng Rap sa Ruleta para kay Sofia. So, we have here, pina-fillet na natin yung isda and then ilan sa mga paborito niyang gulay, which is sayote tsaka kangkong. Nakahanap din tayo kasi yung store na pinuntahan natin is may kababayan, tongsoy or yung ating watercress. And for color, just gonna add in bell pepper. So, prepare ko lang muna yung ating sayote. So this is something na natutunan ko from my mom na once ka naghiwa ng sayote is ikikis-kis mo siya para lumabas yung ganyang mga katas. Pag hindi mo kasi yan tinanggal, didikit sa kamay mo, may iba nagre-react na makate. Pero yan, nakasanayan na lang din namin. So once na nakatanggal ka na ng enough, nakatas na ganyan, pwede ka nang mag-proceed and babalatan lang natin yan. Since ready na yung ating mga fresh components, pwede ko nang hawakan yung ating fillet ng isdang dapa. So we have here cornstarch. And then we're just gonna season this with some salt and pepper. So normally, pag sinabi nating stew, diretso na lang yung cooking nito. But again, just to add layer of texture and flavor, ipa-fry muna natin yung ating fish. So habang binabrown natin yung unang side ng isda, isasabay na natin yung ating sibuyas at sayote. What is that? Fish. What fish? Are you familiar with tampalpuke? No, it is. It's what they call it. I'm not even joking. That's what they call it. Para lang hindi ma-overcook yung isda natin, isa-set aside ko muna. Kasi at this point, mga 60% na itong luto. And then as it rests, tataas pa yung kanyang pagkakaluto.
We're just gonna add in our bell pepper. Yung ating tong soy. Yung ating sili. And then yung ating liquid. And then bago natin ibalik yung isda, medyo kakapalan ko lang yung sauce natin using slurry. Just to balance yung seasoning natin, lalagay lang tayo ng oyster sauce. And then to finish off, yung ating kangkong, more tong soy, tsaka syempre yung isda natin. Chef, kanina po tumapat yung lalata sa stew and fish. Yes, ma'am. So ano pong ginawa niyo for me? Eto na yan, Neneng. Hindi mo na kailangan magantay ng matagal. Mabilis lang yung dish natin. Gamit yung isda at saka mga gulay na pinamili natin dito mismo sa loob ng Legazpi Sunday Market. Ito na yung ating stew. Yan, using yung isdang dapa. So we have here yung bell pepper, yung request mong sayote at saka kangkong are there. So ito, syempre may kasama tayong rice. Kanin. Diba? Mandatory. Mandatory yan. So I hope na ready ka na sa isang... Oh, Diba, ang ganda ng vibe. yes po. Ang fresh ng ingredients natin, Super. locally sourced. Kaya dapat yan, titikman na natin yan. Mm. Actually, may pagka-picky eater po ako. Kasi nga si Mami Chef. So, Mataas yung standard yun sa bahay. Yeah. So, minsan po sa labas, nahirapan ako kumain kasi nako-compare ko po sa luto ni Mami. Kasi everyday yung kinakain ko parang hotel type na food na parang, sarap! At ganyan po, Yeah. promise, sarap. Super. So, pasado naman. Yung anghang, super sayo ko. Kasi meron pong mga spicy dishes na hindi na siya tolerable. Yung hindi na siya masarap. Hindi na siya masayang kainin. Pero meron din yung hindi mo maramdaman. Ito tamang-tama. And ako po, aminado naman ako, hindi ako good at eating gulay. Pero ito talagang kinakain ko siya. Sinusubo ko siya. Kasi pati yung gulay, ang sarap po ng pagkakaluto. As in, sobrang perfect. And pati yung fish, ngayon lang po ako nakatry ng isda na yun.